we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas. Masaligan sa saransang kamatuoran kagula sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotta. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan na katungdan, Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kag ako naman sa Irene Prietos, live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, klase sa masobra 1,000 ka eskwelahan sa Western Visayas, suspendido bangod sa malain nga tiyempo. Pagbaha na eksperyensyahan sa pila ka lugar sa probinsya sang Capiz, kag Aklan. Mga puso, shear line naman nagadala sang malaing at tiyempo sa Western Visayas. Sunod sa Pag-asa, nakatutok Zen Kilanta. Naeksperyensyahan ang pag-ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas humalin pa kahapon. Bangod sa malain nga tiyempo sa datos sang DepEd 6, naglabot sa 1,096 ka eskwelahan sa rehiyon ang nagpaiway sang face-to-face classes sa tanan nga level. Sa probinsya sang Capiz, 572 ang nag-anunsyo sang suspensyon sang klase. 239 sa Aklan, 90 sa probinsya sang Iloilo, kag 195 sa Negros Occidental. Temporaryo nga nag-shift sa modular learning ang mga estudyante samtang yara sa ilang mga balay. Naka-eksperyensya sang pagbaha sa pila ka mga lugar sa Aklan. Mataas ang tubig sa karsada sa Altavas kainas ang aga. Temporaryo nga ginpaiway ang pag-agi sa mga salakyan sa highway. Sa impormasyon sang Altavas MDRRMO, as of 11 a.m., passable na sa tanan nga sahi sang salakyan ang mga karsada sa Banwa. Nagtaas man ang tubig sa pila ka mga lugar sa Banwa sang Balete. Sa Dumalag, Capiz, hindi magnubo sa 100 ka mga pamilya gikan sa 8 ka mga barangay ang ginpaidalom sa preemptive evacuation kasunod sang pagtaas sang tubig. May pila ka balay man nga ginsulod sang baha. Ginbaha man ang pila ka talamnan sa Banwa sang Sigma. Wala man sang may nalista nga evacuee ang MDRRMO. Apang may pila ka karsada nga mabudlay agyan sa mga salakyan bangod sa pagtaas sang tubig. Sunod sa Pag-asa, lauman ang maulanon nga tiyempo, partikular sa Aklan, Capiz, kag porsyon sang Northern Iloilo, dala sang shear line. Ga-affect ang aton nga shear line, which is ang amuni ang aton nga gapadala sa mga paggalod mga langitan, kagdala man gyapon sa mga pagbugat nga ulan sa areas kato. Amo man na nga sakay ang aton nga shear line is medyo babaw siya, that's why nga na-igo ang aton nga Aklan kag Capiz nga area. Sunod sa Pag-asa, posible nga magpadayon ang maulanon nga tiyempo tubtob sa masunod nga inadlaw. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Kapuso, mga dalako naman yung Transport Organization sa Bacolod City may magatuhay nga pananawan sa nationwide transport strike na nagsugod subong nga Lunes. Biyahe sa mga papasahero nga jeep, halos hindi apektado, bangod gamay lang ang nag-untat biyahe. Yaring balita ang aton gitutukan. Sa pag-umpisa sa nationwide transport strike sa buong adlaw, kalabanan sa dalako nga transport group sa syudad ang wala nagbuilog sa untat biyahe. Gani nangin masulahi ang biyahe sang pampubliko nga transportasyon. Nga ang consolidation sa kalikad nga pamaagi agod bawion ang mga prangkisa sa mga individual nga mga operators. Sa baylo nga mag-untat biyahe, isa ka education information campaign ang ginkasa sa United Negros Drivers Operators Center kag Bacod Incorporated nga lunsay affiliate sang Manibela kag Piston. Sa nasambit nga campaign nga ginhiwat sa Banga Patio kag boundary sang Talisay kag Bacolod City, ginpatpat ang PUV modernization program sang gobyerno. Pero sa Miyerkules, 70% sa mga sobra 2,000 ka drivers operators members ang posible nga magapasakop sa untat biyahe. Subong ang amon 2021 nga activity is purely education campaign, preparation sa mga rutas. Kami madakokit kami nga traditional protest caravan sa November 22. Sa datos sa Bacolod City LGU, sa mga
sobra 1,600 ka units sa modernized PUJ nga target makabiyahe sa syudad, kapin 600 pa lang ang nag-ooperate. Kulbaan naman sila sa deadline nila na na-assure them, don't worry about that deadline. We will handle that. Sino sa alkalde, posible nga mismong LGU ang mga mot sa magporma sang kooperatiba sa baylo nga mga negosyante. Apang hindi pabor diri ang pila ka mga driver. Pero hindi namon dapat mahimo nga magupod kami sa cooperative kay wala kami isang kasiguruhan nga may ngalan pa kami sa mga franchise. Butsing ganon, ang ina nga cooperative para lang sa mga dalagko nga negosyante sa transportasyon. Nagalaom naman ang mga driver nga pinaagi sa plano nga pagpakigsapol. Sang ilang lidere sa mataas na opisyal sa gobyerno, mahatagan sila sa tsansa nga makabiyahe pa sa dalanon. Opod, Kiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Samtang pila ka mga driver kag operator sa syudad kag probinsya sang Iloilo nag-upod sa untat biyahe. Apang LTFRB 6 may paandam sa mga nag-upod sa transport strike. Ini ang gintutukan ni John Sala live sa Ungka Terminal sa Haro, Iloilo City. John, kamusta dira? Jared, madamo nga mga pasahero ang nahalitan kaina sang aga kaga posible subuman nga hapon sa ila pagpauli. Bangod sa pag-ugyon sa pila ka mga jeepney drivers ug operator sa Gitpatigayon nga untat biyahe subong adlaw. Masobra isa ka oras kuno nga naghulat sang masakyan nga jeep sa Mohon Terminal si Genevieve. Atrasadong transaksyon sini sa syudad sa Iloilo bangod ginkulang ang unit sa mga nagabiyahe nga Villa Mohon, Iloilo City, vice versa. Delay sa pagbiyahe ko pa kato sa eskwelahan. Mapasa ko tani kang enrollment ko sa UI, sir. Isubong na delay ako yung kakula ka sa lakyan. Suno sa driver nga si Daniel, normal lang kunong pagpugok sa mga pasahero kay inas ang aga sa Mohon Terminal bangod rush hour. Posible nga may pila pa ka mga driver nga mag-ugyon sa untat biyahe subong hapon. Halimbawa, hanin na sila sa Lilo. Pagbalik nila, hindi na, magrahin na lang sila. Bastante naman ang mga jeep sa Pavia People's Terminal suno sa pasahero nga si Cherry. Suportado kuno sila ang kausa sa mga grupo nga nagapamalabag sa pag-phase out sa mga unconsolidated nga jeep. May mga tao nga mas prefer nila ang fresh air kaysa sa aircon. Amon nga grupo, hindi magupod ang mga driver tungod kay pagtatlo kadlaw hindi sila kabiyahe, epektos pangubuyan dan ipaplitin sa mga kabataan danong pagkaon. Kung may mga nag-upod sa transport strike, mas madamo naman ang nagpadayon sa pagbiyahe. Sa mga pasahero, hindi ka mo magkabalaka kaya ang WBTC hindi mag-ugyon sa ila nga strike. Samtang ginaligara sang presidente sang No to PUV Phase Out Coalition ang pagpamahog sang presidente sang Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives Incorporated sa mga driver nga nag-upod sa untat biyahe. Hindi pag-i-renewhon, hindi nakakwaon daw ang franchise. May mag-upod sa ilan transport? Yes. Amoy na siya. So, bawal kung tanina, lantawan ta kung ano ang maging resulta sa iyang agin deklara. Bagay nga ginpanginwala ni Rizal Alido, kinklaro sini nga hindi pagpamahog ang iya ginobra, kundi pagpaatag lang sa mga driver sa konsekwensya sa pag-ugyon sa transport strike. By year 2024, mapilitan ang kooperatiba nga hindi na sila pag-extend ang ilang provisional authority. Ay may PG pa na sila ka-extend up to year 2027 to makampay na to ang modernization niya kinanglan sang PUBEB. Hindi na pabahog tungay inang motoran kag buhaton gid na muna. Nagpaandam naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga driver kag operator nga nag-upod sa transport strike nga may pinalidad ang ila pagtuga sang huol sa riding public. Ipadala nato sila sang ginatawag namon nga show cause order. Tagaan sila sing kahigayunan pagpathan sa opisina nga ang hindi sila pagapinahan sa pagpartisipar nila sa transport strike. Suno sa mga driver kag operator tubtub alas 6 subong gabi ang ila untat biyahe. Magasapol pa ang mga ini kung magapadayon tubtub sa Miyerkules. Jared, panawagan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 6 sa mga hindi pa consolidated nga mga driver kag operator nga magpakigabahin na o kung magtukod sang ila kaugalingon nga kooperatiba agon nga mahatagan sila sa extension sa ila nga pagbiyahe sa mga dalanon diri sa bugos nga Western Visayas mentras nga wala pa mapatuman ang kabugusan sang modernization program sang gobyerno. Jared? Madam Oged, nga salamat sa update. Kapuso John Sala.
Semifinals ang liga sa basketball sa Banuasang Leganes, Iloilo nagresulta sa Rambol. Ini ang gitutukan ni Kim Salinas. Daunangin boxing ang basketball game sa Banuasang Leganes. Sa baylo nga puntos, inumol ang naguran sa hambang sa tungasang players kag supporters ang duwa ka team. Ini pagkatapos nga nangin mainit ang knockout semifinals game sa tungasang team sang Barangay Kagamutan kag Barangay Nabitasan. Sunod sa nakasaksi, nagtira ang players sang Barangay Kagamutan sang ginbungguan ini sang player nga nagabantay sa iya. Diri kag nagbaisay ang duwa ka players nga nagresulta sa pagsulod sang supporter sa court kag nagtinapungulay. So after to sa ginsalo siya, nagtindog siya gulpe. After yung tindog, pakita man to sa persiban ng mga video nga ang bench kag mga fans ng Barangay Nabitasan gulpe naglagan sa tunga court kag nagpabuya na sa mga sumbag. Naglawig sang 2-3 ka minutos ang Rambol antes na kontrol sang opisyal sang liga kag kapulisan. Sunod sa Leganes Police, wala naging tapos ang hampang. Nag-concede ang Barangay Nabitasan sa score nga 78-86. Wala man sang may nasamaran sa Rambol. Wala man sang may nagpablatter. Ginabanta sa kapulisan nga yara sa 200 ang tao nga naglantaw sa nasambit nga hampang kagabi sa gym sang Banwa. Ang gainaway ay hindi ang player, ang crowd. Sa muna ganising ko next time, mas mayo nga kung damo-damo naging tao, i-separate lang tong ipagwaon na lang ang most of the crowd balang base mo pa lang halinan sang hindi lang tinapungulay. Plano sang kapulisan nga hugton ang seguridad sa championship game best of 3 series nga natala na sa Nobyembre 25 tubto 26 sa tunga sang Barangay Kagamutan kag Barangay Lapayon. Siyempre ay likawan nga matabo na liwat aside from the management sang liga makipaghinunaan ko sila kung anong mayong para ma-avoid naton liwat ang posible nga rambol na naman. Kag yan ang provide natin security, tight security. Upod kay Marvin Lauderes, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Samtang mga puso, wala na nakapalagpas sa operatiba sa Bacolod City Drug Enforcement Unit, CDU, ang duha ka high-value targets nga sa Edmond Pahila. Kag Paulo Montibon nga ginapatihan ng bulbado sa mga dalagong operasyon sang shabu sa Barangay Tangub sa Bacolod City. Naglabot sa 72 gramos sa suspected shabu nga nagabalor sang 489,000 pesos ang nakuha sa mga subject. Sa kaibig naman nga barangay sa may Barangay Singkang Airport, na-recover ang 102,000 pesos nga balor sa suspected shabu sa isa ka street-level drug personality kikilala kay Israel Trazo, kaya ginapahayag sa kapulisan nga madugay na nga nag-operate sa maruruan sa ilang lugar. Si Trazo ang tatlo pala kabulan nga nahilway sa presuhan bago sa kaso may angot man sa illegal nga droga. Matyaga na ang Pasko sa syudad sang Iloilo sa pagpasigas sang mga parol nga naghatag sang duga nga kasanag sa mga karasada sa syudad. Ini ang gitutukan ni Kim Salinas. Christmas is in the air na sa City of Love. Ini kadungan sa pagpasigas sa Rainbow Christmas Parol sa Iloilo City. Ang ining nga mga parol ang nagdugang sang kasanag kag katahom sa tagsa nga paglabay sa diversion road sa Mandurriao kag sa iban pa nga distrito sa syudad. Ini ang proyekto sang Philippine Chamber of Commerce Industry kag Iloilo City Government agud mapaambit ang espiritu sang Pasko sa mga Ilonggo. Currently, naka-install na ta around 700 to 800 parols. Pero ang total na ito nga parols sa inong takot is around 1,500. Ang pagpasiga sa Rainbow Christmas Parols ang pamatuod man sang paghugpong sang tagsa ka Ilonggo, ilibin na sa pagbangon sa pagtilaw dulot sang pandemya. Our event does not only symbolize the celebration of the Christmas season and our unity as one community. Our presence here today is a strong evidence of our resilient spirit. May ginhiwat man nga parole making contest din ang 20 ka mga nagpasakop ang naghimos ang parole nga human sa recycled materials. Samtang natala na naman ang pagpasiga sang Rainbow Parole sa Pavia sa Disyembre 4. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas.
Mga puso, bilyones pesos nga balor sang rice wastage. Sa pungsod, ginakanugunan sang PhilRice. Ginauyangan nga kanon, ginakabig nga dako kuntani ang bulig sa mga pigado nga ginagutom. Mga puso, ano ba na pamaagi sa gobyerno agon matap na ginatawag nga rice wastage? Inihibalon sa aton RTV Presents. Diri sa Purok Bayanihan sa Coastal Community sang Banago, nakilala sang GMA Regional TV ang pamilya Lopez. May 15 ka mag-ulutod nga nagapuyo sa sining nga payag-payag nga human sa kawayan. Ang kamanghuran nagaedad sa 1 ka bulan. Ang amay kay Iloy sang pamilya ang nagapangita sang kinawala. Butang nga nabilin sa kamanggulangan niya si Vincent, 26 anyos, ang nagatipan sang iya mga manghon. Bangon sa kadamoon, kulang 3 kilo nga bugas kada kaon. Ang isa, kasako nga ila ginautang samtang ara pa sa lawod ng ila padre de pamilya, ang nagalawig lang sang 7 adlaw. Masubuan nga man sa gano ka na lang kahipos kag paminsar ka kung anong imo nga obrahon. Handom ni Vincent, nga isa ka BS Marine Engineering student nga makalampuwas sa kapigaduhon ng pamilya. Ang pamilya aligin nga kaiping lang sang pamilya Lopez. May 7 ka mga miyembro sa pamilya. Ang uga nga ila ginabulad, sampat na nga pare sa ginamos, agon hindi magutom sa matag adlaw. Ay, kalain man. Nga daw, dahil kita nga pigado na hindi natakakaon. Nga paningwa man kung nga makakaon man kami. Tapos mga apo ko kisa diri mga kakaon. Sila, pila lang sa minilyon ka mga Pilipino nga nagakagutom bangon sa kapigaduhon. Apang, masakit panumdumon nga nagagwa sa pagtuon sa Philippine Rice Institute nga nagalabot sa 7 billion pesos kada tuig ang balor sang kanon nga nagakauyangan sang mga Pilipino. Ang kabangdanan, ang takaw mata nga pamatasan sa mga Pilipino pag-abot sa kanon. Ang nasambit nga balor sa rampakuntani makapakaon sang 2,500 ka mga Pilipino nga nagakagutom. Kung sa mga matanda pa natin, rice is sacred eh. Secret ang rice. So, ayun, ingatan natin at kung kakainin man yun, tama lang. Sa tunga sini nga mga pagpanghangkat, paano matap na ang ginatawag rice wastage sa pungsod? Ina ang tutukan sa ikaduhang bahin sang akon special report. Upod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, wala na sang kabuhi sang nasapwan ang 24 anyos nga lalaki pagkatapos nga mahulog sa seawall sa Barangay Butongon, Estancia, Iloilo, Sabado sang kaagahon. Ginkilala ini kay alias JV, residente sang nasambit nga lugar. Sang ginreview ang CCTV footage sang kapulisan, pasado alauna sang kaagahon sang nakitaan nga nagahigda ang biktima sa seawall. Nagliso ini kag nahulog. Nakaagom sang patal nga pilas sa ulo ang biktima bangod sang pagkahulog. May posibilidad man sunod sa kapulisan nga nalumos si alias JV bangod taob sang nahulog ini. Ginapatihan nga hubog ang biktima sang natulugan ini sa seawall. Duwa ka persona ang napilasan sa pagpangbuno sa isa ka ilimnan sa Barangay Kagamutan, Sur Leganes, Iloilo, Domingo sang gabi. Ginkilala ang mga biktima nga Sanday Janos Argilies, 27 anyos, residente sang Barangay Cari Minor, kag RJ Jopli nga residente sang Barangay Kagamutan Sur. Nadakpan sang kapulisan ang isa sa mga suspetsado nga si Mark Bataanon, 19 anyos. Nakapalagyo naman Sanday alias Bihol, alias June, kag alias Jan. Sa pagpangusisa sang kapulisan, ginistorya ni Jopli ang 4 ka suspetsado nga magpauli na bangod hubog kag nagatuga na sang gamo. Diri ka ginbuno sa mga suspetsado ang mga biktima. Makaduwa ka beses nga ginbuno sa tiyan si Argilies. May pilas naman sa liog si Jopli. Padayon nga ginabulong ang mga biktima sa ospital, samtang preso sa Leganes Police Station si Bataanon. Ang gingamit nila is allegedly isa ka ice pick base no sa igo sa pagkabuno kag isa ka kutsilyo no, hindi ta mabalaan kung anong kalapad doon kay wala ini na recover sa scene of the incident.
Samtang mga puso, 3 naman kapersona patay sa separado ang kaso sa pagpangluthang sa Banosang Murcia, La Carlota City sa Negros Occidental. Mga suspect pa dayon pang ginapangita sa kapulisan. Nakatutok Thes Ordales. Wala na sang kabuhi ang mag-live-in partner nga sa ni Feliciano Liagoso kag Susan Hiliwagan sa nasapuan sa Banosang Aga sa Barangay Iglawan, Murcia. Sa sulod sang balay ni sapuan si Liagoso nga may pila sang pagkatiro sa agtang samtang sagwa naman nakita naglawas ni Hiliwagan nga may pila sa likod. Sunod sa mga residente, nakabati sila sang lupok sang pusila alas 2 ang kagaho na pangwala na nila nakita ang lawong sa mga sospek. Ginalantaw sang kapulisan nga posible away sa duta ang motibo sa krimen, nga posible kilala sa isa sa mga biktima ang sospek bangod hilway ini nga nakasulod sa balay. Nahibaluan nga nagaserbe nga caretakers ang duta ang duha ka mga biktima. Nakatuwa naman ang isa sa ilang mga himata nga may pamahog na sa kabuhi sa mga ini antes ang krimen. Kilala niya ma'am ang nagsulod sa ila balay. Kaya ang kandado ma'am sang iyang gate ara sa iyang kamot sang biktima naton nga lalaki. Posible ginabrihan niya ang gate kay kilala niya ang nagsulod. Ginbawian gid sang kabuhi ang empleyado sa isa ka water district sa syudad sa La Carlota sang giluthang sang wala pa makilala nga suspect sa dalan sakop sa Barangay Cubay. Sunod sa La Carlota City Police, sa pagkado sa city proper ang biktima nga si Wilbert Solina, 54 anyos, sakay sa scooter sa nag-overtake sa iyang SUV kag gintiro ini sa makapila ka beses sa guya kag ulo. Personal nga dumot ang ginalentaw sang kapulisan nga motibo kag posible duha ka mga suspect ang naghimo sang krimen. Base sa amon nga kuha nga witness, wala ni nakita sa sulod ang nagtiro siya ang sa may passenger seat. Siguro duwa ning suspect naton. Ang isa driver, ang isa muna sa passenger seat. Luyag karon sa mga himata nga patapuso na lang ang lubong antes makapakig-angot sa kapulisan. Upod kay Ruel Bangoy, Thes Ordales, 1 Western Visayas. Bisan pa napaslawan nga makuha ang corona bilang Miss Universe kung nag-end up tubtub lang sa top 10, proud nga gin-share ni Michelle Marquez D ang special awards. Kinadagan nakip na diri ang Gold Winner Award para sa Voice for Change Competition, Spirit of Carnival Award halin sa Carnival Cruises, kag syempre ang pagpanguna sini sa fan votes. Pero ang pinaka-importante para kay Michelle, ang Voice for Change kung sa niya gin-highlight ang advocacy para sa may autism spectrum. Nagpasalamat man si Miss Universe Philippines sa suporta kag pagpalaga sa iya sang fans. Excited na si Optimum star Claudine Barreto sa iya pagbalik serya sa Lovers Liars. Sa iya Instagram, gin-share ni Claudine nga after 7 years sa musining iya unang project, gani 101% iya ginhatag para sa role. Karon sa gabi ng mga kapuso ang Lovers Liars kung sa rin masaksihan na 3 ka istorya sa bagiguma nga puno sang sekreto. Pagamidahan ni Nina de Shira Diaz, Yasser Marta, Rob Gomez, Kim Santan, Michelle Vito, Sarah Edwards, Paula Ravales, Christian Vasquez, kag Lian Valentina. Bantayan ta ang world premiere sini 9:35 p.m. karon sa GMA Telebabad. Samtang yari naman ang mga eksena nga nimo dapat mamiss sa Black Rider. Ang tattoo sa gamay ni Bane may koneksyon bala sa sindikato nga nagpatay sa pamilya ni Elias. Rafael magapati na bala kay Elias nga may kahilabtanan ng iamay sa Palanga Massacre. Inakagiban pa nga maaksyon ng mga eksena ang bantayan sa Black Rider sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, wala na sang may nagaluntad nga low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Apang magapadayon ang maulanon nga tiyempo sa pila ka bahin sang pungsod. Sa subong suno sa pag-asa, wala man sang bag-o nga malaing nga tiyempo o kun bagyo nga nasiplatan nga makaapekto sa pungsod. Apang bangod sa shear line, hangin amihan kag localized thunderstorms, magaulan gihapon sa pila ka lugar. Kaangay na lang diri sa aton sa Western Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, posible nga mag-ulan sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras kag pila ka bahin sang Negros provinces. May mabaskog nga ulan sa pila ka lugar gani manginhanda sa pagbaha o kun landslide.
O hingagaw, mga puso, nagabot na sa banwas ng Hinubaan Negros Occidental ang Kapuso Stars nga sanday TikTok Lock host Rabia Mateo, the missing husband star Rocco Nesino, Angela Alarcon, kagpatiman si Matt Lozano para makiselebrate sa Huba Huba Color Festival 2023. Pagkatapos sa malipot nga tour, kag pag-try sa manamit nga foods ang banwa, magadiretso na sila sa Kapuso Fiesta agud pasadyahon ang atong Kapuso fans. Kita karon 8:50 p.m. sa Pagbanag People's Activity Center. See you there, mga kapuso. Hibaw-an flyover buksan na sa unang semana sa Disyembre sunod sa DPWH 6. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. Nobyembre 15 ang ginhatag nga timeline sang Department of Public Works and Highways sa kontraktora sang hibaw-an flyover nga matapos ang proyekto. Apang wala ini natigayon. Ang gintudlo rason ang malaing nga tiyempo. Gani sunod sa DPWH 6 ginatinguan nga makompleto ang konstruksyon sang flyover sa Disyembre agud magamit antes ang Paskwa. It was scheduled for completion by November 15, but unfortunately because of the bad weather, hindi natin matapos. But definitely will be completed this November 30 on the first week of December. Samtang sa November 28 naman, natala na ang bidding sa pagkayos ng depektibo nga ungka flyover. Hopefully, ang bidding na maging wala problema. After that, if we can award on the first week of December, hopefully, makastart kita this December. We are now expecting anytime this week sa aton allocation for the 100 million na first tranche. Sa tion nga matapos ang bidding process, maumpisahan na ang pagkayos ng depektibo nga ungka flyover. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ini nga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com kag pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Mga kapuso, 35 days na lang, Pasko na. Kag sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas ug subong man, sa aton mga kapuso abroad, madamo ginya salamat sa pagtutok. Ako si Eden Prietos. Kapuso, mag-isa kita kag hibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.